Okay, another thing na tandaan nyo na rin, na fundamentals lang din naman ng trigo. So, di ba meron tayong sine, meron tayong cosine, meron tayong tangent. Ang reciprocal ng, ito, actually identities din ito pagdating sa trigo. Pero pasimplihin na natin, wag na natin ipakita yung mga mukhang komplikadong formula. Tandaan nyo lang na ang sine, ang kabaliktaran niyan is yung tinatawag na ano to? I think ko familiar naman kayo dyan. CSC. Ano yun? Ito yung anong basa nyo dyan? O yung ibang school cosecant, yung ibang school cosecant. Okay? Cosecant, cosecant. O anong basa sa school nyo? Basta ganyan. Cosecant, cosecant. And then, ang kabaliktaran ng cosine is yung secant. Okay? And then, so ito yung mga reciprocal. Ayan, ganyan siya alalahan. Reciprocal. Basta pag sinabing reciprocal, baliktaran lang. And then, ang tangent is cotangent. So, cot. Makikita nyo yan as cot. Okay? So, anong meron? Kapag halimbawa, tinanong ka, what is cosecant 30 degrees? Ano na kayang sige, mag-isip kayo. Pagdating sa UPCAT, kung gusto nyo mapunta sa UP, dapat nag-iisip kayo. Hindi pwedeng subo lang lahat ng information. Dapat nagpa-process kayo mula dun sa fundamentals na concept. So, ang sabi ni sir, ang sin 30 kanina, 1/2. Galing sa table na to. Pero sinabi niya rin na ang reciprocal ng sine ay cosecant. So, kapag tinanong ako, ano ang cosecant 30 degrees? Anong isasagot ko? 2. Bakit? Okay, sige. Anong explanation? Bakit 2? Kasi, ni-reciprocal lang natin yung 1/2. Okay? So, dapat ganun kayo mag-iisip. Hindi pwedeng, sir, paano na? Saan na? Okay. So, halimbawa, pag tinanong naman kayo, what is... Sige nga, pwede nyo bang itry? What is cosecant 60 degrees? Sige nga, cosecant 60 degrees. Anong gagawin nyo? Ano ba yung cosecant? Kabaliktaran ng sine ulit. Di hanapin natin yung sine. Sine 60 is square root of 3/2. So, anong gagawin ko sa square root of 3/2? Babaliktarin ko lang. Sige, dito ko ilagay. Square root of 3/2. Yung square root of 3/2, gagawin kong 2 over square root of 3. Okay? And then, try lang nating i-rationalize to. Paano nyo i-rationalize to? Mag-practice din kayo nag-rationalize ha. Kasi, baka sa exam, hindi nyo makita yung 2 over square root of 3. Kasi importante din yung pag-rationalize. So, i-multiply ko siya sa square root of 3, numerator and denominator. Then, ito magiging 2 square root of 3 over 3. Okay? So, that's how you do it. Okay, klaro tayo? Ganyan lang naman. So, hindi na ako magdi-discuss ng iba pang mas complicated. I think at least ito, fundamentals ni trigo, okay na yan. Okay? Clear ba so far? May mga naintindihan ba kayo dito? Meron naman. Yes, yes. Okay. Klarado talaga. Sige, ngayon, punta tayo sa sa problem. Jerry, hindi, may sasagutan muna tayo. Ito muna. Meron pa akong isa pa akong kailangang isabihin sa inyo about this. So, buburahin ko na to. Again, i-upload natin ito mamaya. Okay. Another thing na dapat yung tandaan sa trigo. Di ba nag-draw tayo ng Cartesian plane? Tapos nagsisimula ako dito ng angles, di ba? So, nung sinabi ko 90 degrees, dito tayo umikot, 90 degrees. Tapos, nung umikot dito, 180.
Okay? So, tatandaan nyo sa trigo, another thing, kapag umiikot kayo ng ganitong direction, ang angle nyo is positive. Kapag positive yung angle, iikot kayo ng ganitong direction. Anong tawag sa direction na yan? Clockwise, counterclockwise. Counterclockwise. Okay. So, this is counterclockwise. Okay? And then, kapag ganito naman is negative, yan yung clockwise. Okay? Anong meron? Anong meron dyan? Hanggang anong oras? Siguro mga 4:30 matapos natin. Okay? So, anong meron? Kapag, halimbawa, sinabi sa inyo, hanapin ang sine ng negative 90 degrees. Kanina, ang plinat lang kasi natin from 0 to 90 degrees. So, ang mangyayari ngayon, magsisimula ka dito, pero dahil sinabing negative, iikot ka na ng clockwise. So, ang gagawin ko, from here, iikot ako pa ganito. Nakuha nyo? So, ito yung 0 degrees, ito yung negative 90 degrees. Okay? Okay? So, anong meron, sir? So, pagdating dito, 0. Ano yung units natin dito? 0, negative 1, di ba? Ano ba? Sabi ni sir, cosine. Ang sine daw ay y, coordinate. So, ano ang sagot dito? Negative 1. Tama ba? Agree ba? Ang sine negative 90 is negative 1. So, ibig sabihin, hindi pala all the time tinatanong kayo ng sine, cosine, or tangent ay puro positive. Pwedeng ibigay negative. And then kapag negative, at kapag inimagine nyo na siya dun sa unit circle natin, dapat ay i-consider nyo na kung ano yung ikot. Counterclockwise ba o clockwise? Hindi halos pinag-aralan. Baka naman absent kasi kayo. Okay? Ayan. But ayan, at least clear sa inyo. Okay? Another question. Halimbawa, ang tanong, what is cosine of negative 180 degrees? Sige nga, sagutan nyo nga. Cosine negative 180 degrees. Yung ibang public school, hindi ito tinuro. Totoo ba? Yun din yung problem no? Minsan, hindi talaga natuturo lahat. Yun nga kasi hindi mo rin masisisi kung shorter number of days ng pagtuturo, ganyan. O ano ang cosine? Negative 180. Sabi nyo negative 1. Ano bang dito? Okay. So, ang negative 180, nagkataon na, di ba nanggaling tayo dito? Since negative, iikot ako ng clockwise. Mula dito, papunta dun. Ayun. And nagkataon, sir, pareho lang sila ng pinaglandingan ng 180. Nagkataon na, kasi nga, iikot ka ng 180. Pero, again, babalik ka sa, okay, umikot ako ng clockwise, tapos negative 1, 0. Anong tinatanong? Cosine. Ang cosine is x. So, negative 1. Okay? So, correct. The other thing is, by the way, kanina pala, hindi lang natin tinouch yung So, may tangent tayo dun sa di ba? 30, 45, 60. Pero dun sa 0, 90, 180, tsaka 270. Sorry, balik ko lang yung table. Ano ba to? Cosine 10, 10, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. So, sir, paano yung tangent? Ano ang tangent? Dahil nabanggit na natin kanina na ang tangent ay sine over cosine, pwede nyo na rin malaman kung ano yung tangent nito. Tama ba? Sige nga, kung isosolve nyo to, paano nyo siya i-fill out pa? Again, ang purpose nito is more on magiging guide nyo habang nagsasagot. Gawin nyo siya kung halimbawa, kailangan nyo siya for that problem. So, ang tangent ay sine over cosine. So, pag tinanong kayo, what is tangent 0? Anong gagawin nyo? 0 over 1. Tama ba? And anything na ang numerator ay 0, except ang mga denominator ay 0, daging 0. Okay, yung sino to? Sud ba? Undefined? Yung undefined, hindi pa ito yun ha.
Tandaan nyo ang tangent is sine over cosine. So kapag sinulat ko ang tangent 0 degrees, yun ay 0 over 1 or simply 0. Lahat ng numbers na ang numerator ay 0 ay 0 din. Except kung ang denominator ay 0. Kasi kapag 0 over 0, anong tawag dito? Division symbol to. Hindi, joke lang. Ito ay indeterminate pagdating sa calculus. Indeterminate yan. Indeterminate. Okay? Okay. So ngayon, punta tayo halimbawa sa 90 naman. What is tangent 90? Ito. Sa tangent 90, magiging 1 over 0. So ito na yung tatawagin yung undefined. Okay? Nakukuha? Oo. Tapos, dito tayo sa tangent 180. Tangent 180, anong sagot? 0 over negative 1, edi, yun ay 0 lang din. Walang negative 0 Ang 0 is, late na daw si Trishi. And then, ang 270, negative 1 over 0, magiging undefined ulit. May question ako, kung ang tangent 90 ay undefined, ano kaya ang value ng cotangent 90? Sige nga, isip. Yung tangent 90, sabi natin, undefined. Ano naman ang ba't naging 1 ang sagot? Ba't may nagsagot ng 1? Okay lang yan, pero tandaan nyo. 0. Kasi diba kanina, 1 over 0, kaya natin siya tinawag na undefined. Pero dahil cotangent 90, yung magiging 0 over 1. Okay? And then, ang 0 over 1 ay 0. Okay? Okay? Reciprocal lang. Tapos, ito, dahil alam nyo ang baliktaran, di ba ang tangent ay sine over cosine? Kanina, alam nyo din na ang reciprocal ng tangent ay cotangent. So, ano ang value ng cotangent? In terms of trigo ratio, sa tingin nyo? Ito naman ay cos over sine. Yan. Ganyan lang kayo mag-iisip paano nyo ginagamit yung fundamentals. Pag alam nyo yung fundamentals niya, naiintindihan nyo siya, dapat kahit paikutin na yung tanong, hindi na kayo malilito. Okay? So, clear tayo dito. The other thing, one last thing na gusto kong maintindihan nyo sa trigo is yung conversion lang ng radians to degrees. I think diniscuss natin to sa last na discussion. Pero again, ang tatandaan nyo lang, ang 180 degrees ay katumbas lang ng pi radians. Okay, ito lang yung tandaan yung conversion factor. So, buburin ko na to So, halimbawa, ang tanong is, yung 90 degrees, i-convert natin to radians. I-convert nga natin yung 90 degrees to radians. Paano nyo convert yan? Okay, so ang gagawin nyo lang, 90 degrees, i-times nyo sa, kung degrees to, yung nasa baba, may degrees din. Ilagay nyo lang 180, tapos ito pi rad. Yan. So, degrees to radians, i-times nyo lang sa pi rad over 180. Okay? Ba't may RJ Lee? Bakit siya 2? So, ang mangyari, 90 times pi is 90 pi over 180. And then, i-lowest term lang natin to magiging pi over 2. Tama ba? Pi over 2 rad. Hindi 2 pi pi over 2. Kasi mas malaki yung 180 sa baba. Clear ba yan? Clear. Egg pi pa rin. Okay? So ngayon, ba't ko sinabi yan? Kasi, pwedeng ang maging tanong, okay, what is sine pi over 2? Ayan na. So pag nakakita kayo ng may mga pi, for sure, radians yan. Okay? Sir, paano ko solve yung sine pi over 2? Shit, anong degrees to? Hindi naman namin pinag-aralan to sa live.
O di, ang gagawin mo lang, kapag magko-convert naman kayo ng rad to degrees, ang gawin nyo, itong pi na to, palitan nyo lang yan ng 180. So, ang gagawin ko dyan, sabi ni sir, palitan ko 180. 180 divided by 2. Ibig sabihin, katumbas lang yun ng sine 90 degrees. O, edi babalik ulit tayo dun sa, ano yung sine 90 degrees natin kanina? Ayun. Cosine 1. The answer is 1. Nakakuha nyo yun? Kung tinanong kayo, what is sine pi over 2, ang magiging sagot natin is 1. Okay, P. Okay, pi. Taga saan ka, Timoshenko? Okay po. Negative naman po. Ano negative? Negative. O di ganun lang din. Yung negative naman is more on, saan ka maglaland, di ba? Alalahanin mo lang saan ka maglaland dito. Kasi magbabago lang naman is yung ikot-ikot. Okay? Pareho lang naman siya. Pareho lang siya. Okay, sige. So, clear na tayo dyan. Masasagutan nyo na ito. Okay? So, okay. Sige, sagutan nyo nga ito. Sine 27 pi over 6 minus cosine 45 plus cotangent pi over 2. May sagot na si satellite. Kanina pa nakaabang. Letter D daw. Pero tignan natin. Solve natin. Dahan-dahan. So, ang una kong gagawin sa sine 27 pi over 6 is, sabi ni sir, actually, kung ako tatanungin nyo, mas madaling mag-solve kung mga naka-degrees, di ba? So, ang gagawin ko, i-degrees ko muna to. Ano yung sabi ko sa inyo? Palitan nyo yung pi ng 180. Tama ba? So, gagawin ko siyang ganyan. Sine 27 times 180 over 6. And then, ano ang 180 over 6? Di ba 3 lang naman yan? Tama ba? Ang 27 pi over 6 over 6 ilan rad to, no? 180 divided by 6. Ang 180 divided by 6 is 30. Okay? So meron na akong 27 times 30. So ano ang 27 times 30? It 810. Okay. So, meron ako 810 degrees. Sir, paano yung 810? Okay? So, ang gagawin nyo lang is ganito. Naalala nyo, nung nagda-drawing tayo, positive yan ha. So, ang ikot natin ay clockwise, counterclockwise. Clockwise, counterclockwise. Counter. Okay. Naalala nyo? Ang isang ganito, 90, 180, 270, 360. Anong sabi? 810, di ba? Alam nyo ang isang ikot, 360. Kapag nakadalawang ikot kayo, ilan na yon? 720. Tama. Tama ba? 720 pa lang yun. Ang kailangan mo nga, 810. So, saan ako maglaland? Ayun, dito ako maglaland. Mali ang araw. Yan, dito ako maglaland. Tama ba? Kasi 720 plus 90, tama? Yun yung magbibigay sa atin ng 810. So, ibig sabihin, ang magiging basis ko is yung 01. Okay? Ngayon, sabi? Sine. Sabi ni sir, ang sine ay ano ang sine? Yung y. So, ang sagot ko dito is 1. Nakuha nyo? Paano tayo nagland sa 1? Tapos, next, cosine 45. Ano yung cosine 45 kanina? Di ba may table tayo? Gagawin, pakita natin paano nyo siya gagawin. Ulit, sine, cosine, di ba? 30, 45, 60. So, ano yung sabi kanina? 1, 2, 3, 3, 2, 1, over 2, lahat. Tapos, square root ng lahat. Okay? Kung sa ulo nyo na, then good.
So, ano ang cosine 45? Square root of 2 over 2. Next, cotangent pi over 2. Ano ang cotangent pi over 2? Sabi ko, palitan nyo to ng 180. So, magkakaroon ako ng cotangent 90. Tama? Ano ang cotangent 90? So, ang 90 ay kabaliktaran ng... ang cotangent ay kabaliktaran lang ng tangent 90. Ano ba ang 90? O yun, nasa 0,1 ulit. So, ano ang cotangent? Sabi nyo kanina? Cos over sine, di ba? Kabaliktaran lang ng tangent eh. So, ano ang cos natin dyan? Yung 0 over 1. So, 0 over 1, the answer is 0. Okay? So, now we are ready to substitute dito. O, isa-isayin lang natin. Yung sine 27 pi over 6 ay 1 minus square root of 2 over 2 plus 0. Okay? And then, simplify. O, ito, algebra na lang to. So, kung 0 naman to, so makakancel na lang. Ano LCD nito? 2. 2 divided by 1 is 2 times 1, so 2 minus, ano na to? Square root of 2. So, the answer is letter D. Okay? Ulit sa cot. Bakit? Di ba ang cot, klaro tong 1, klaro to, bakit cot 90, di ba? Di ba ang cot, ano yung sabi natin kanina? Ang cotangent ay kabaliktaran lang ng tangent, di ba? Di ba ang tangent, ano ba ang tangent 90? Another way lang. Ano ba ang tangent 90 natin? Ano ba ang tangent? Di ba sine over cosine? Di ba sine over cosine? Ano yung 90 natin? 0, 1. 0, 1. X, Y. Ano yung sign dyan? Ang sign dyan is yung 1 over 0. So, ang sign is yung 1, yung cosine is yung 0. Di ba pag cotangent, reciprocal. So, ang gagawin ko, itong 1 over 0, babaliktarin ko. Magiging 0 over 1. Nakuha ba? Kung bakit 0 yung cotangent 90? Gets na? Gets na? Okay. Clear. May nagtatanong kanina, paano nakuha yung 2 sa gilid? Aling 2? Nasaan 2? Itong 2 na to. Balikan nyo yung fractions nyo ha. Kung hindi clear ang fraction. Basic, yan. Although, okay lang. So, paano nakuha yung 2? Di ba may invisible na over 1 dyan? So, ang LCD ng 1 at saka ng 2 ay 2. So, 2 divided by 1 is 2. Times 1, ayun. Kaya naging 2. Klaro na? Klaro na kay... Sino yun? Gets na ba? Gets na? Gets na? Saan galing yung 2? Kali? Kelly? Okay. Good.